Nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada matapos siya ipaaresto ng Sandigan Bayan 5th Division dahil sa kasong plunder na walang piyansa. Maayos na sumama sa mga otoridad ang senador na mariing iniit na inosente siya at nakaranas umano ng panggigipit. Saksi si Joseph Moro. Matapos basahan ng Miranda rights sa Senado, tumulak ang convoy ni Senador Jinggoy Estrada papuntang Camp Crame pasado alas 3 kaninang hapon. Kumaway pa siya mula sa kanyang sasakyan. 4:18 p.m. na makarating si Estrada sa Camp Crame para sa booking process. He started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Kasunod niya ay dinala na si Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division. Kasama niyang pumasok sa courtroom ang asawang si Presi at anak na si Janela. Ang Sandigan Bayan 5th Division ang naglabas ng arrest warrant laban kay Estrada para sa kasong plunder dahil sa pagtanggap umano ng 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Sa New Quezon City Jail sa Payatas, makukulong si Estrada base sa inilabas na commitment order. Bago mapunta sa kustodiya ng pulisya, humarap muna si Estrada sa media. Gate ng senador, inosente siya. Paano raw masasabing nagpasok siya ng budget para sa mga maanumalyang flood control project, yung mismong Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office ay walang maipakitang dokumento na nag-insert siya sa 2025 national budget. Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Habang nililinis daw niya ang kanyang pangalan, hindi siya tatanggap ng sweldo bilang senador. Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Pagkatapos niya magbigay ng pahayag sa media, pinagitnaan sa Estrada ni DILG Secretary John Vic Remulla at mga opisyal ng PNP CIDG para ihain ang warrant of arrest. We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights. Sa gitna niya, nagkataasan ng boses si Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Let's walk. Makikita ang tensyon sa pagitan nila sa videong ito na ibinigay sa GMA News. Ang gusto ni Cayetano sa labas ng Senado arestuhin si Estrada pero hindi pumayag si Secretary Remulla. Kaya tuloy na binasahan na ng Miranda rights si Senador Jinggoy. May karapatan ka manahimik at magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanilang hukuman. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Ang sabi ko sa kanya in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Paliwanag ni Remulla, walang batas na nagbabawal sa pag-aresto sa isang senador kung may kinakaharap siyang kaso. Maliban na lamang kung nasa sesyon ng Senado. Tanging kortesiya lamang daw itong ibinibigay ng mga sangay ng pamahalaan. Sumama si Cayetano sa Camp Crame para daw damayan si Estrada. Nagpahayag din ng suporta kay Estrada ang ilang majority senators. May God bless Senator Jinggoy and his family.
Nasa tabi ni Estrada sina Senador Dante Marcoleta at Senadora Amy Marcos. Sumuko rin ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pero sa halip na dalhin siya sa Sandigan Bayan, dinala muna siya sa PNP Hospital dahil sa taas daw ng kanyang blood pressure. His hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan. Kasama rin sa mga inisyuhan ng warrant of arrest sina Assistant District Engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna, District Engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzales Jr. Walang piyansa ang kasong plunder o pandarambong, hindi tulad ng kasong graft. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa New Quezon City Jail kung saan nakakulong si Senator Jinggoy Estrada. Saksilan, si Katrina Son. Katrina? Pia, bandang alas 8 ng gabi dumating dito sa New Quezon City Jail male dormitory si Senator Jinggoy Estrada. Buong araw na naging mahigpit ang seguridad sa labas ng New Quezon City Jail male dormitory dito sa Payatas. Matapos makumpirma na dito ikukulong si Senador Jinggoy Estrada at iba pang mga akusado ng plunder kaugnay sa mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng umano'y kickback sa mga proyekto ng DPWH. Agad na pinalibutan ng mga armadong bantay ang pasilidad. Alas 5:40 naman nang dumating ang mga sasakyan ng pulisya kabilang ang mobile ng CIDG. Sunod-sunod naman na nagdatingan ng convoy kung saan sakay si Senator Jinggoy Estrada kaninang 8:07 ng gabi. Naunang dumating ang dalawang HPG escort. Sinundan ito ng isang coaster ng PNP kung saan nakasakay ang mga police escort. Gayun din ang dalawang gray na van naman ng Sandigan Bayan, isang itim na SUV at isang puting SUV. Pinapasok sa loob ng pangalawang gate ng New Quezon City Jail male dormitory ang 4 na sasakyan habang ang puting SUV na iwan sa labas ng pangalawang gate. 8:25 naman ng gabi nagsialisa ng mga sasakyang pinaniniwala ang naghatid sa senador. At Pia, sa mga oras naman na ito ay mahigpit pa rin ang seguridad na ipinapatupad dito nga sa pasilidad. At yan na muna ang latest mula rito. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Nakasilid sa sako at wala ng buhay ang 11 buwang gulang na sanggol nang matagpuan sa Quezon City. Suspect sa krimen ang nag-aalaga sa biktima. Nagbabalik ang saksing si Katrina Son, exclusive. Nakasilid sa sako, duguan at wala ng buhay. Ganito natagpuan kahapon ng isang 11-month-old na sanggol sa isang kwarto sa bahay na ito sa Ilang-Ilang Street, Barangay Pasong Putik proper sa Quezon City. Bago nito ay nagsumbong na noong May 13 ng 8:20 ng gabi sa mga otoridad ang isang 26 years old na babae na kinuha umano ang alaga niyang bata ng 2 lalaki. Ang isa sa mga lalaking kumuha umano ay ang ama ng bata. Yung alaga niyang bata na 11 months is may 2 lalaki na kumuha. Na ang sabi, ayon sa kanyang kwento is kukunin niya yung kanyang anak na kasi ayaw ipakita ng nanay. Tapos kinuha, inilagay sa balikat, pinalukbungan ng jacket na itim, then umalis sila. Ngunit nang i-check umano ng mga otoridad ang mga CCTV sa lugar, wala umanong nakitang 2 lalaking lumabas mula sa bahay. Kinausap din nila ang nanay ng sanggol na nasa ibang bansa. Sabi nito, nasa probinsya ang ama ng sanggol, kaya ang asawa ng kanyang pinsan ang nag-aalaga sa bata. Noon na nagduda ang mga otoridad. Nang balikan ng bahay ay ayaw na silang pagbuksan ng nag-aalaga sa bata. Kinumbins yun pakibukas. Nung pagbukas is may amoy na. May naamoy na kami. Hanggang sa tinanong namin sa kanya, wala ka bang naamoy na paiyak? Sabi niya, andun sa taas yung bata. Noon na umano umamin ang nag-aalaga na patay na ang sanggol. Sabay turo kung saan niya itinago ang labi nito. Pagdating sa taas, andun yung parang sako bag na is may nakadapo na nalangaw. With that, confirm na yun. Itinuro niya ang nakatatandang kapatid ng biktima na nasa edad 5 taong gulang na lagi umanong nag-uuntog sa sanggol.
Hanggang sa makita niya noong May 29 ng alas 6 ng gabi na muli umanong inuntog ang sanggol. Binuhat niya umano ito ngunit nangingisay na. Dahil dito, nabitawan niya ang bata at nauntog muli. Sino naguntog? Yung bata una, Ah. giganyan niya. Ah. Tapos giganyan ko, nabungyan ko na hindi ko nawakan kasi yung tikirik na. At noong wala ng buhay, sa kanya ito ibinalot sa plastic, saka isinilid sa sakong bag. Tuloy-tuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad ukol sa insidenteng ito. Naharap naman ang sospek sa reklamong murder at perjury. Katrina Son, ang inyong saksi. Naharap sa reklamong kriminal at suspendido ang lisensya ng isang TNVS driver na inaresto sa Rizal. Sinuntok kasi niya ang isang senior citizen na TNVS driver din. Saksi, si James Agustin. Masdan ng isang SUV sa bahaging ito ng 20th Avenue sa Quezon City bandang alas 11 ng umaga noong May 28. Bahagya itong umatras. Sa muling pag-usad, huminto ito at bumaba ang driver. Nilapitan ng SUV driver ang kotse at kinumpronta ang driver nito. Sa malapitang video, makikita ang SUV driver na hinampas ang salamin ng kotse. Doon na ibinaba ng driver ng kotse ang salamin ng bintana. Paalis na sana ang SUV driver pero muli siyang bumalik at 2 beses sinuntok ang driver ng kotse. Sir, wag kayo manakit! Akma pang susuntok ulit ang SUV driver. Kuha ang video ng pasahero ng kotse na minamaneho ng isang TNVS driver. Nahagip ang plate number ng SUV na naging susi para matunto ng driver. Sa follow-up operation ng pulisya sa Rizal, naaresto ang 53 taong gulang na driver ng SUV na napag-alaman ng isa rin palang TNVS driver. Agad tayong nakipag-coordinate sa Land Transportation Office at na-verify natin kung sino yung registered owner. Si registered owner ang pamangkin, tapos yung uncle niya yung gumagamit at nagninegosyo ng sasakyan. Yung driver niya, yun yung naka-road rage nitong biktima natin. Ayon sa pulisya, nagtamo ng sugat sa labi ang 73 taong gulang na driver ng kotse. Ang pinag-ugatan ng away, gitgitan sa kalsada ng 2 motorista. Itong SUV ay kinat itong sedan. So, nagkaroon ng sigawan, nagmurahan, until itong driver ng SUV bumaba. At pagbaba niya, in-approach niya itong driver ng sedan at hinampas niya yung bintana nung sedan. Depensa ng SUV driver, una siyang ginitgit ng kotse. Aminado siyang nasaktan niya ang driver ng kotse. Sabi ko po sa kanya, hindi po maganda yung ginawa niya. Dahil nanggigit-git po siya na nasa kanan side po ako, siya pumapasok sa alanganing. Sa ngayon po sir, pinagsisisihan ko rin po yung mga nakasalanan na ginawa ko po. Dahil alam ko po yung mali rin yung ginawa ko. So, humingi rin puro ko ng tawad sa kanyang pamilya, saka sa mga taong nanonood na nagagalit sa akin. Nasampa na ang SUV driver ng mga reklamong slight physical injury at unjust vexation. Sinuspindi naman ng Land Transportation Office ang lisensya ng SUV driver sa loob ng 70 araw. Naglabas din ang ahensya ng show cause order laban sa driver at rehistradong may-ari ng sasakyan. Kailangan nilang humarap sa Intelligence and Investigation Division ng LTO Central Office bukas, alas 3 ng hapon. Maging mahinahon tayo sa lahat ng pagkakataon. Huwag tayong pikon sa kalsada at huwag natin pairalin yung ego at init ng ulo. Lahat naman po ay nadadaan sa pagiging mahinahon. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Tinawag ng minorya na pamboboykot ang ginawa ng mayorya na hindi pagsipot sa sesyon ng Senado kanina. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Alas 5 ng hapon dapat magsisimula ang sesyon ng Senado kanina. Pero bandang alas 5:30 na ng hapon, wala pa ring miyembro ng mayorya na nagpakita sa Senate floor. We're waiting lang, hinihintay lang namin yung presiding officer. Bago ito, sinamahan ni Senate President Alan Peter Cayetano si Senador Jinggoy Estrada patungong Camp Crame matapos lumabas ang arrest warrant laban kay Estrada para sa kasong plunder. Kinausap ni Senador Mig Zubiri ang Senate Secretary pero wala anyang pasabi kung darating o hindi ang mayorya. Ayon kay Zubiri at Senador Kiko Pangilinan, maghihintay ang minorya. Pero paliwanag din nila, may trabaho ang Senado na nakasalang sana ngayong araw pero hindi maaksyonan. Meron din kaming 2 third reading.
kay Matthew Ramos at si Benny Boatwright for citizenship. It's scheduled today and they're here. Ang mahalaga dito yung sa CA kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi magko-convene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila. Pero sa huli, wala pa rin sumipot ng taga-mayorya kaya hindi natuloy ang sesyon. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, magkakaroon ng caucus ang minorya. Magkakaukus kami. Hindi pa may majority, sir. Wala pong sinabing majority. Wala, except na sa social media nag-post. Hindi naman kami in-inform eh. Bandang alas 6:30 ng gabi, nag-post si Cayetano sa kanyang Facebook page ng mensahe para sa minorya. Ayon kay Cayetano, ang Senado ay co-equal branch ng gobyerno at hindi raw premyo para angkinin ng kahit sino. Binigyan din daw yan ng nangyari ngayong araw sa isa nilang kapwa senador. May hindi pagkakasunduman daw sila sa minorya, dapat daw ay Senado mismo ang magresolba nito. Sumasagot daw ang Senado sa Diyos, sa taong bayan, at hindi sa kung sino man sa labas ng institusyon. Tanong ni Cayetano sa minorya, maninindigan daw ba sila para sa independence ng Senado? Hindi doon sa statement ni Senator Alan sa social media. Well, if you see his message in the social media page, sabi nga niya na parang it's a sign of protest on their part. Bakit naman naka-hostage yung trabaho ng Senado? Saan panawagan niya It's never happened, ha? 14 years ako sa Senado, na palang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, papasok pa rin ang minority senators bukas. Tapos pinatayin pa kami ng aircon. Pinatayin pa kami ng wifi. Kung may balak silang i-boycott ng Senado, sila lang. So that's the term, sir, boycott ang ginawa ng majority? Parang gano'n yung tema ng message ni SP Alan. Na kasi dapat daw we have to show independence sa Senate, ng Senate daw. Ano independence pinag-usap sabi niya? Pasado alas 7 ng gabi, pumasok muli ang minority senators sa session hall at pinakanta ang guest choir ng Lupang Hinirang at isa pang awitin. Pero dahil walang quorum, tuluyan na ring umalis ang mga senador ng minorya matapos nito. Sa isang joint statement, iginiit ng minorya na kung gusto ng mayorya na magprotesta o depensahan ang posisyon nito, sa plenaryo raw ito dapat gawin. Giit pa ng minorya, walang katotohanan na tungkol ito sa Senate independence, kundi tungkol sa rule of law, public accountability at lawful process sa ombudsman at sandigang bayan na hindi kontrolado ng kung sino mang senador, block o presiding officer. Kino-question na raw ba ni Cayetano ang rule of law? Ang gusto raw ng mayorya ay sumama ang minorya sa boycott at gamitin ng minority para manatili ang Senate President sa pwesto habang iniiwasan ang tunay na test of numbers sa floor. Sir, kung may paglabag, maghahain ba kayo ng complaint or ethics? Well, yun ang pinag-uusapan namin ngayon, but definitely may violation. And hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority and minority. Sinisikap naming makuha ang pahayag ni Senate President Cayetano. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Handa raw si Vice President Sara Duterte na humarap sa paglilitis kung kinakailangan. Ito po ang iginiit ng kanyang kampo kasabay ng pagsumite nila sa Senate Impeachment Court ng mga sagot ng Vice Presidente sa Articles of Impeachment. Saksi, si Jonathan Andal. 5 maleta ang dala sa Senado ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Laman ang mga kopya ng kanyang sagot sa Articles of Impeachment. Hiling nila sa Senado, ibasura ang impeachment complaint laban sa bise. Ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no? Itong Articles of Impeachment, our answers being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition. Punto por punto sinagot ng bise ang mga aligasyon sa kanya at kinwestiyon ang proseso na ginawa ng Justice Committee. Nag-trial daw ang House Justice
Committee kahit ang Senado lang dapat ang pwedeng gumawa nito. Predetermined o alam na raw agad ang resulta ng hearings ng Justice Committee noon dahil bago pa ito natapos, may mga miyembro raw itong nagsabi na agad na may sapat ng boto para ma-impeach ang bise. Labag din daw sa rules ng fair play ang pagpasok ng mga anilay bagong ebidensya sa hearing na wala naman sa original na impeachment complaint. Kinwestiyon din nila kung bakit sinasama sa impeachment complaint ang mga nagawa ni Duterte bago pa ito maging vice presidente. Sa issue naman ng confidential funds, gate ng depensa, wala raw patunay na hindi niya ito ginamit ng tama. Sa salin, hindi raw naipakita ng articles of impeachment na may nakaw o tagong yaman. Sa akusasyon naman ng political destabilization, sedition at pagbabanta, gate ng depensa, taken out of context sa mga pahayag ng ginawang basihan ng reklamo. Wala rin daw sa mga aligasyon ang makapagpapatunay na may ginawa ang bise na culpable violations of the Constitution, bribery, graft, and corruption, high crimes at betrayal of public trust. Sabi ng depensa, tinutukan mismo ni VP Sara ang sagot na ipinasa sa Senado. Kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na binasa talaga niya yung aming answer. At siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Okay naman po siya, business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Handa na rin daw ang bise sa paglilitis sa kanya. Kung kinakailangan daw, haharap ito sa korte. Parati siya nasabi kailan haharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now, kung inaharap na ni VP, no, itong mga paratang laban sa kanya. Pagkatapos nito, may 5 calendar days naman ang mga kongresista sa prosecution team kung gusto nilang sumagot sa mga inilatag ng depensa. At sa July 6, magsisimula na ang paglilitis kay Vice President Duterte. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Nauwi sa habulan at pagpapaputok ng improvised na baril ang away ng magkapatid at isang jeepney driver sa Sampaloc, Maynila. May bitbit na itak ang jeepney driver habang hinahabol ang magkapatid. Ating saksihan. Pasado alas 6 ng gabi noong May 28, dumating ang isang motorsiklo at tumigil sa gitna ng San Agustin Street sa Barangay 540, Sampaloc, Maynila. Bumaba ang mga sakay ng motor na napag-alamang magkapatid ayon sa barangay. Ang rider na si Alias Gary may kinuha sa compartment ng motor. Ano lang po siya, yung parang stick na matalas. Parang kahoy lang po siya. Depensa ko lang po yung kasi once na dumaan kami doon, hindi po namin masasabi kung ano mangyayari. Naglakad sila papunta sa harap ng isang bahay at tila may nagkasagutan mula sa loob. Maya-maya pa, tumakbo ang magkapatid. Hinahabol pala sila ng nakaalitang si Alias Tonyo na isang tsuper ng jeep na may bitbit na itak. Bumunot or kumuha siya ng parang patalim or weapon sa kanyang motor. Sinugod si jeepney driver. Si jeepney driver naman umatras, pumasok sa bahay, paglabas may dalang itak. Nang hindi mahabol ang magkapatid, pinagtataga ni Alias Tonyo ang naiwang motorsiklo. Lumabas din ang kapatid ni Alias Tonyo na may dalang pamalo. Ang magkapatid tumakbo pa uwi, pero bumalik kalauna na may dalang improvised na baril. Nadulas pa sa kamamadali ang kapatid ni Alias Gary. Bumalik sila sa bahay din, kumuha na kaagad yung tinatago nilang pen gun. Then, nagpaputok sa area. Fortunately naman, wala namang tinamaan dun sa area. Pero still, mali pa rin kasi siyempre nagpaputok. Nag-create ng takot dun sa lugar. Rumespondi kalauna ng barangay at pulis. Inaresto sina Alias Gary at Alias Tonyo. Base sa investigasyon, ang pinag-ugatan umano ng gulo, away kalsada sa pagitan ni Alias Tonyo at ang kapatid ni Alias Gary. Ang pinagsimulan lang is yabangan lang, nagkatitigil lang na hindi maayos. So, parang nagkainitan, nagkasama na loob. Hangasan lang sa kalsada. Nagkaroon kami ng alin ng konting salitaan. Dahil po sa nahirapan po sila pumasok sa kalye po namin. Rumesbak lang umano si Alias Gary para sa kapatid niya. Kung baga sa pagpamilya mo, lahat gagawin mo. Reklamong malicious mischief at grave threats ang isinampa laban kay Alias Tonyo. Illegal possession of firearms, indiscriminate discharge of firearms at alarms and scandals naman ang kinakaharap na reklamo ni Alias Gary. Pareho silang nakapiit ngayon sa Sampaloc Police Station. Hindi na sinampahan ng reklamo ang kapatid nila. Hanggat maaari, sa alang-alang natin yung ating buhay at yung safety natin. Hanggat maaari, huwag natin idaan sa init ng ulo. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Umalma si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa panayam sa isang international news agency.
doon po sinabi ng Pangulo na nangangamba siyang baka baguhin ni Vice President Sara Duterte ang mga polisiya at reformang ginawa ng Pangulo sakaling si Duterte ang susunod na mailuklok sa Malacanang. Saksi si JP Soriano. Sa panayam ng news agency na Bloomberg, ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos na meron siyang pinangangambahan kung mahalal na susunod na Pangulo si Vice President Sara Duterte. Sabi ng Pangulo, baka raw baguhin o i-reverse lang ni VP Sara ang mga pulisiya at pagbabagong ginawa niya sa kanyang termino. Agad inalmahan ng kapatid ng bise ang pahayag ng Pangulo. Sa isang pahayag sa social media, tinanong ni Representative Paulo Duterte ang Pangulo, ano daw ba ang mga reformang sinasabi niyang maaaring sirain o bawiin ang susunod na administrasyon? At dahil malapit na ang State of the Nation address ng Pangulo, baka raw pwede niyang isa-isahin ng malinaw ang kanyang mga nagawa na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Tugon dito ng Malacanang. Bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Patutsyada pa ni Representative Duterte, hindi raw lalamang ng ganun si Marcos noong eleksyon kung hindi dahil sa kanyang kapatid. Ipinapakita raw ng kasaysayan na ang pagkapanalo ng Pangulo ay hindi dahil sa pangalang Marcos, kundi dahil sa tiwala at suporta raw na dala ni Vice President Duterte. Kinontra ito ng Malacanang. Uniteam sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulong Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya. Hinihinga namin ng pahayag din si Vice President Duterte mismo. JP Soriano, ang inyong saksi. Pagresolba sa territorial dispute at paglaban sa cross-border crimes. Ilan lang po yan sa napagkasunduan sa state visit ni Vietnamese President Tho Lam sa Pilipinas. Sa joint statement na binasa ni Pangulong Bongbong Marcos, binanggit na pinagtibay ang commitment ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan, stabilidad, freedom of navigation at overflight sa South China Sea. As fellow claimant states, we reaffirm that maintaining peace, stability, and the freedom of navigation and overflight in the South China Sea remains non-negotiable. Bagaman may overlapping claims o may mga bahagi ng South China Sea na inaangkin ng Pilipinas at Vietnam, sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na mainam na palakasin pa ang bilateral relations ng dalawang bansa. Napagkasunduan din ang dalawang panig na paigtingin ang intelligence sharing at coordinated law enforcement actions laban sa cross-border crimes gaya ng internet fraud, human trafficking, illegal gambling at people smuggling. Nilagdaan din ng dalawang bansa ang Memorandum of Understanding sa Information Technology at Digital Transformation para sa mas malalim na kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies. Ang golden look ni Gazini Ganados para sa Miss Grand International All-Stars sa Thailand. At ang pagsubok na pinagdaanan ni Sugar Mercado bago ang tagumpay na performance kasama si Jeremy ng Horizon sa Stars on the Floor Season 2. Narito ang showbiz saksi ni Athena Imperial. All out sa huling gabi ang mga dance duo para sa special All-Star Dance Finale performance ng Stars on the Floor. Di nagpahuli ang Dance Authority, sina primetime queen Marian Rivera, Raver Cruz at Coach J. Nagpakitang gilas din ang host na si Alden Richards. Bigay todo ang mga contestant sa kanilang final performances, pero sa huli, ang nagwagi, ang buwis-buhay na performance ni na Sugar Mercado at Jeremy Batak ng P-pop group na Horizon. Heart-stopping ang stunts ng dance duo habang nagpe-perform sa rocker stage. Tonight, iba yung pinakita nyo.
Namangha ako, natulala ako, mixed emotion. Nandun ako sa naiyak ako kasi yung sinasabi niyo weak kayo, hindi ko makita tonight. Bago ang big finale, na-ospital pa si Sugar. Kinailangan siyang alalayan pagkatapos ng performance. Bumaba po yung immune system ko. Doon po, tapos nagdire-diretso po. Kasi syempre po, as a single mom, lahat ng racket, tinanggap ko po. Lahat ng gagawin namin is nasa sa akin yung parang bigat. Kailangan ko lakasan yung sarili ko. Kasi kapag hindi ko nilakasan, si Ate Sugar mapapahamak. Pero sulit pa rin, lalo't bukod sa karangalan, nag-uwi rin ang winning pair ng 1 million peso cash prize. Sa Fast Talk with Boy Abunda, ipinaabot ni na Sugar at Jeremy ang pasasalamat, lalo na sa Diyos. Tito Boy, ito talaga si Lord Jesus Christ na to. Wala nang iba, yung talagang nagabay sa amin. Wala sa edad, wala sa estado ng buhay, sa itsura mo. Nakaya lahat basta may tiyaga, tsaka hindi ka bibitay, Tito Boy. Stunning in gold si Gazini Ganado sa kanyang top 5 finish sa Miss Grand International All-Stars sa Bangkok, Thailand. Likha ni Rian Fernandez ang final look ni Gazini na pagpupugay sa kanyang Filipino and Palestinian roots. Sa top 5 Q&A, ibinahagi ni Gazini na dati na siyang naging biktima ng cyberbullying at kung paano siya nag-speak up bilang isang Filipina-Palestinian. Sa huli, itinanghal si Vanessa Pulgarin ng Colombia bilang MGI All-Stars winner. Ang strong mom for the fam. Ibinahagi ni Megan Young sa social media ang kanyang postpartum journey matapos isilang ang kanyang panganay na si Leon. Mula months 1 to 4, nag-light walking at weights na si Megan noong bigyan siya ng clearance ng kanyang OB. Pero 25 pounds pa rin siyang sobra sa kanyang pre-pregnancy weight. Month 5, tinamaan siya ng dengue. Pero sa mga sumunod na buwan, nakapagdagdag siya ng weights at ngayon ay todo effort sa workout. Worth it daw, sabi ni Megan, dahil goal niya talaga ang maging malakas na mommy para sa kanyang family. Ako, si Athena Imperial, ang inyong saksi! Nahuli kam ang pagbangga ng pulang sasakyan sa isang puno sa Daet, Camarines Norte. At dahil sa insidente na UP, ang harapang bahagi ng sasakyan. 2 vlogger daw ang sakay nito. Ligtas naman ang mga pasahero ayon sa may-ari ng CCTV. 2 pang bangkay ang nakuha ng mga rescuers sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga ngayong araw. Na-recover ang mabangkay sa Quadrant 2 ng Gumuhong Gusali. Kasalukuyang pinoproseso ang mga labi para malaman ang kanilang pagkakakilanlan. Sa kabuuan, 13 na ang bangkay na na-recover ng mga otoridad. 7 biktima ang patuloy pang hinahanap. Nagtamo ng first-degree burn ang isang sanggol at 2 niyang kaanak nang tamaan ng kidlat habang sakay ng bangka sa Masbate City. Ang kwento ng kapatid na isa sa mga biktima, pauwi at malapit na sa Tubungan Port. Ang 3 nang biglang sumama ang panahon. At sa gitna ng malakas na hangin at ulan, direktang tinamaan umano ng kidlat ang hawak ng payong na isang babaeng biktima habang karga ang anak na 8 buwang gulang lang. Nakidlatan din ang lalaking kasama nila. Agad silang dinala sa ospital at patuloy na inoobserbahan. 3 sakay ng truck ang nasawi matapos itong madisgrasya sa Maasin, Iloilo. Base sa investigasyon, naunang masalpok ng truck ang kasalubong na motorsiklo bago ito sumalpok sa puno. May mga kargang kawayan ang truck at hinala ng pulisya, kinabig ng driver ang truck para hindi mapuruhan ang rider kaya dumire-diretso ito sa puno. Posibleng nawalan din ng preno ang truck ayon sa pulisya. Nagtamo naman ng mga sugat ang rider at isa pang pahinante ng truck. Hindi po nagpahuli sa pagparada ang mga alagang aso at pusa. Sama-samang rumampa ang mga fur babies at kanilang fur parents sa Furries de Mayo sa Quezon City. Naggagandahan po ang kanilang mga outfit at ang iba, nakakorona pa. Layunin daw ng taunang parada na isulong ang advokasya para sa kapakanan ng mga hayop at pagiging pet-friendly ng lungsod. Bago ang parada, nagkaroon ng libreng veterinary services ang Veterinary Department ng Quezon City. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!